last week, ako gingon last week katong mga tao nga abi nimo Kristohanon pero di ay. Baka remember mo to last week. Abi nimo, abi ra day nimo. The more you talk to them, pag ngit-ngit, usab na. Okay? The more mo spend time kani mga tawhan, murag lahi man. Papunta na ka Kristohanon bujud ka ni sila. Sikag kuyog nila usahay, makituog bujud kanila. And then mabot ang time makita ka nga mag-away sila, murag makapangutan na ka, wa lagi kalainan sa mga dili Kristohanon. Same ra lagi. Usahay Kristohanon natag nas pastor. Usahay Kristohanon na taog Domingo. Monday to Saturday di lang. Usahay Kristohanon na taog ka ng nailaing tao nagatan-aw. Or nay mga tao nga ganahan ta. Kristohanon tag na mga tao nga ganahan ta. Pero sa uban, why Jesus Jesus? Napay pinag-joke sa una nga, Pastor, kanya kong bumor ba basta masuko ko, di ba ni Kristohanon? Napotoy, kung kanya kong baba, basta masuko ko, Pastor, di ba ni Christian? Be careful, tani. Be careful because usahay ra ba, maayo kayo ta sa uban. Pero sa atong pamilya, harsh kayo. Okay? Yet we are called to love our neighbors. And our nearest neighbors are your family. Iba mo sa tawag sa Kristohanon nga ganahan ra siya. Kanang Kristohanon ra siya kung kanus siya ganahan ba? PCC. Nagyong pa sa mga bata doon, PCC. Christian. Napay uban, cosplayers daw. Kina Jesus. Napay uban, tawag kay, medyo sakit-sakit. Manggagamit. Ouch. Bata na, Pastor, ano manggagamit man? You are using God for your selfish gain. Manggagamit. Kristohanon lang ugnay pangayoon ni Lord. Gamiton si Lord aron nindot ang tan-aw sa ubang tao niya. Muna yung manggagamit. And today, we are going to see the difference between God using our lives, kita nga gamiton sa Ginoo, versus us na kita nga mogamit sa Ginoo, versus us using God for selfish gain. Unsa day ang nakalahi sa Kristohanon versus anong kalibutan? Unsa day ang nakalahi sa nagpagamit sa Ginoo o sa nanggamit og Ginoo? Tatong tanaw na tong verse karon. Remember si Paul na pagyakon sa Ephesus or Epheso. So kaning nga syudad dako, daghan sa kayong tinuuhan. Mga tinutuo. Wala ni siya mga magician. Dili lang magic pero black magic. Ano ni siya? Sa mga black magic, barang, anting-anting, agimat, pana. Kung mayroon og Ephesians or mga tao gikan sa Epheso, na-comment ubang tao ani nga, uy, daghan ra bang mambabarang diha. Diri sa Pinas, unsa man daw nabi? Na kung makadungog mo nga lugar kay makaingon sila, daghan ra bang mambabarang diha. Unsa man nabi? Sikihor nasa upon. Nasa day sa upon? Sikihor. Diri sa Pinas mo na siya kanang dungog kayo. Di ba? Kanang mo spingon ka ba nga taga sikihor biya ko. Sa nga naday mga pabantay ha kay daghan bang mabarang diha. Doto niya ka. Okay? Sikihor. Ibutang ka lang, kaning Ephesus or Epheso kay Sikihor ni. So si Paul, sa iyang pag-stay dito, kita siya nga ang lugar kay wajud kailan ni Jesus Christ. Nya kung nakailaman, igura diri. So una-una ra. Kita siya grabe kaayo sila og kanang mga tinuuhan. Tuo-tuo. Ang buwan ng kahoy, o gamit og mga sanina, bisan unsa pa mga tuo-tuo, ilang tuuhan. Okay? Balik ka sa atong verse. So pag-stay ni Paul dito, iyang focus isara. Nga kanita ng mga tao diri makaila sa Ginoo nga si Jesus Christ. That's why our verse started. God was using Paul in unusual, extraordinary ways. Kaya ba mo anong unusual? Because God was using the belief of these people. Kani mga taga-Ephesus to believe in the power of Christ
iyang gigamit ang ilang naandan na pagtuo aron makaila sila sa Ginoo. Let's read verse 12. So that even handkerchiefs or aprons that had touched his skin were carried away to the sick, and their diseases left them, and the evil spirits came out of them. Kani kuno mga tao taga Ephesus, daghan kayo tinuuhan. Bisan pagpanyo, apron, ilang tuuhan na may power. But God in His wisdom used this opportunity to save them, to lead them to believe in Jesus Christ. Butang na to sa atong generation karon. Kaning panyo, gikan ni Pastor Tats. Sa panyo. Nasa kong likod. Kaning panyo, gikan Pastor Tats. Sa trapo pa, pinaana ko. O niya, mayon ko nga, makaayo ni. Makaayo ni. Kaya ako ning giyampuan. Yan, naday mo doon nga, paggamita ko ang nabi. Paggamit sila ko. Kung sa may buhaton sa ubang tao, kaya kung magigamit sila, pangwartahan. Ha? Buhat agdaghanan niya, ito'y baligya. But nga natugnaon ni Pastor Tats. Bapo kayo, mahal na kayo na. Ha? Ang uban, but nga pagnaon ni Lord. Aron makapangwarta na. Di-allow ba ni Lord? Klaro kayo sa itong verse, ha? Di-allow. Pastor Tats, does it mean okay ra ni Lord ilang tinuhan na di sakto? Of course, dili. But you know what? Ganahan ko ang inyong makitaan ang God's mercy, ang pagkamaluluyon sa Ginoo sa atong fallen nature, sa atong pagkamakasasala. Ang tanawa, ang iyang pagkamaluluyon, nagigamit niya ang atong pagkamakasasala aron makailagan niya. To think kita tanan, we don't deserve His mercy. Dili ta angay makadawat sa iyang kaluoy. Tungod sa atong mga sala, we deserve unsa man punishment, kamatayon. And I tell you honestly, musimba ko sa una tungod sa music. Kaya musikiro man ko. Music man ko. Banda-banda. Musimba ko sa una tungod sa music. Pag-ubo po dyan. So si Lord, ipamit ko mga musikiro o musikiro sa simbahan na palahubo. Saka na. Pero gigamit ni Lord ang dautan akong panghuna-huna o bisyo aron makaila ko niya. Ano man? Every Sunday na ako simbahan. Every Sunday, nagsigil ako paminaw sa wali. Bala pag makatuog ko. Every Sunday, hangtod sa hangtod, simba gyapon. Tungod lang kay, ako ang motive, akong kasing-kasing, gusto kong matutungod sa music. Yun ang sa'yo tawagan na. God's mercy. Mercy. Romans 5:8. But God has shown us how much He loves us. It was while we were still sinners that Christ died for us. God died for us while we were still sinners. Kaning mga tao sa Ephesus, ang ilang gibuhat, ilang gi-incorporate si Jesus sa ilang naandan. Basin dahil mo work. And it did. They worked. They wanted the power ng naakang Paul. Kaning mga tao sa Ephesus, believe na ang singot ni Paul, sapat na. Okay na kuha ni. Singot lang ni Paul, maayo na kuha ni. And God allowed it. Not only because of His mercy, but because people needed proof to validate na this is the word of the Lord, na kani tinuod, na kani powerful. That people needed proof to know that Jesus Christ, sa Jesu Cristo, powerful. That this God is powerful, greater than sa ilang tinuod. That Jesus Christ is the truth. Wala kang may Bible sa una. Wala kang may mingon nga. Pasunta, sayop na yung gingon. Narang sa Bible. Sa una, kung makita ang lihok sa Ginoo, muna ba ito lang tuhan? Ingon nato ang gigamit sa Ginoo. Muna yung gigamit ni Lord. Next verse. Balik ko sa itong verse. That's why kaning mga supernatural, unusual, extraordinary ways that God was doing sa kinabuhi ni Paul was a confirmation. To confirm, to validate na muna siya ang power ni Lord. Para klaro ninyo tanan na this is the power of God. Okay? Paul became a blessing. When we are used by God, kung kita gamitin sa Ginoo, we become a blessing to others. Okay? And we should use this opportunity to lead them to God. But sometimes, bisan pag unsaon niyo pag-lead sa tao diya sa Ginoo, if lahi ang motive, si Lord nagibala siya kasing-kasing. Si Lord rin makausap, anak. But as Christians,
Katong mga nito kag Jesus Christ. Di ba niingon ta kang Lord, Lord, this is my life. Akong ihatag sa imo akong kinabuhi, Lord. I give this to you. Di ba dapat kita magpagamit ni Lord? So that we can be a blessing to others and a blessing to the church. Pero nganong daghan man sa tuwa ang ganahan na si Lord ang mo-adjust. Imbis kita magpagamit, kita na yung gamit ni Lord. Lord, maoni akong naandan, ikaw na adjust. Maoni akong gusto, Lord, ikaw na adjust. Daghan kayo tagtinuhan. Example, sa ito gaba dire. Gaba. Karma. Okay? Wala man na sa Bible. Mutuo ba ang Kristohanon ng gaba? Or karma? Karma or gaba is a pagan belief. Masabot anak, tinuhan na sa dili mutuo ni Kristo. Wala man na sa Bible ng gaba. Nanagibutang dito nga, si Judas, gibetray si Jesus Christ nga after gigabaan siya. Wala man. Tama na. Diba? Another one, zodiac signs of horoscope. Mutuo ba ang Kristohanon na? Pagan belief na siya. Tinuhan sa dili mutuo kang Kristo. Okay? See, daghan kayo tagtinuhan nga abi na tog sakto. And there is Ephesus, daghan sa kayo sila tinuhan nga abi sa dilag sakto. Ang problem lang, ang kaning sa Ephesus, they are too focused ni Paul. Powerful jud kay si Paul, no? Pao na to yung panyo, big. Buwan na to trapo-trapo sa mga sakit-sakit. Nitoo sila na anything gikan ni Paul, powerful. In their heart, what they believed in was wrong. And then what? God allowed it to happen. To meet us in His mercy. And this was to prepare the audience para makaila sila ni Jesus Christ. Their motivation was Paul, dili si Jesus Christ. Muna pinakauna lang ng motivation. In the same way, before ko na Christian, akong motivation was music, not Jesus Christ. Na ako simbahan tungod sa music, dili si Jesus. But it was a preparation. Iprepara ko niya para makaila ko niya. Okay? Now we see the difference between sa tao or sa Christian na gigamit sa Ginoo o sa tao nga nanggamit o Ginoo. Move forward that. Going back to the people sa Ephesus. Sa sige nilang tanaw, kuyog-kuyog ni Paul, ano man ni si Paul, kada lito, Jesus Christ. Kada na i-share, Jesus Christ. Kada na sakit, Jesus Christ. Ng evil spirits, kaugon niya po, Jesus Christ. Hangtod sa hangtod, Jesus Christ niya po. Which is, tawanan siya, pero may dapat na ito mga Kristohanon, sa mga nituog ang Kristo. Hangtod sa hangtod, Jesus Christ lang niya po. Dili kay musimba lang ka, ay hara ka mahimong Kristohanon. Or kung magkalisod na, ay hara ka maghinundon. Naman na yung Ginoo. Pero kung hapsa ang kinabuhi, halos di na makita ang simbahan. And this is a reminder to all of us who believe in Christ. 1 Corinthians chapter 10, verse 31, in anything, in whatever you do, in whatever we do it for the glory of God. Hangtod sa hangtod, sa bisan asa nga part sa atong life, si Jesus Christ ang gihapon. So in the following verse, in verse 13, then some of the itinerant Jewish exorcists undertook to invoke the name of the Lord Jesus over those who had evil spirits, saying, I adjure you by the Jesus whom Paul proclaims. Kani sila mga Jews na traveler, mga Hudiyo na traveler. And this is the only time na makabasa mo sa exorcist. Iba mo sa ng exorcist? Read that with me. Exorcist. Exorcist. Exorcist kaya ang mga tao or the people who drive out evil spirits. Who drive out evil spirits. Kanang gisaniban ba? Kanang mana? Gisaniban. Sila yung papahawa anak mga evil spirits. Another kind ni siya, common kani sa itong culture. Giduwaan o piliin mo na ito. So sa buhaton, muhatog mananamban. Kay, naingkanto. Another one, di barang. It's a lolon. Mananambal ang gihapon. Hangtod sa hangtod, mananambal gihapon.
When I was a kid, itong bata pa ko, sigog na tonsillitis, sigog ba ka diri ba? Di siya gubag. Kunya, akong mama, dalun ko niya permanente o mananambal. Yang buhaton sa mananambal, patulog ka dila. Nga pagkawan, mana din mananambal na, pataka naman siya pangluwa, ma'am. Saan ako? Nakakabili ko pangluwa siguro ito matay. So niya, pagkawan, tayong-tayupan. Nga inom dahil nga, inom ng tubig, ako na yung tuwan. Ba't tayo mo sa balik-balik na cycle? Kung na di ingon nato, mananambal. Kung na magsakit, mananambal gyapon. Ang uban, may ingon nga, mas barato magod kaysa sa ospital. Napay mas barato na libre, ampo. Kung i-believe jud ni Jesus Christ, His word said, ayaw undang sa pag-ampo. Sa tanan nga nahitabo sa imong kinabuhi, kamusta man ang imong pag-ampo? Sa kalipay o sa kalisod, sa kaguolog sa kayahay, kamusta ang atong pag-ampo? And let this be a habit para natong tanan. Nasa kung unsa man galing may tabo, padayon ta sa pag-communicate, padayon ta sa pag-ampo diha ni Lord. Kung ituod jud ta kang Kristo, di lang sa una-una, sugdi ang pagsalig. Kani mga Hudiyo, kaibaw sila kinsa si Jesus Christ. Kaibaw sila nga mao ni ginagamit ni Paul nya ganahan sa silang gamiton sa nisi ang pangalan Jesus Christ para makapangwarta. Diba sa kung gingon last week, kung mangutana ka diya sa mga tao, kaila ba sila ni Jesus Christ, halos tanan kaila. Siya ang manluluwas. Pero pagkatanaw ni mo, ito ba ka? Ito ako. Nasa si Jesus Christ, kung hindi mo makitaan silang kinabuhi. So, ginagamit ni Paul ang pangalan ni Jesus Christ sa pagpahawa sa mga evil spirits. Okay? But ang ilang nahibawan, taman ra diri sa una-una. Uwa sa kasing-kasing. Ano man, tanaw na to ilang gingon ha. I adjure you. I command you, kumbaga. By the Jesus or in the name of Jesus, na giingon ni Paul, whom Paul proclaims. Kung sabi siya pa, I command you evil spirits na mupahawa sa ngalan ni Jesus na gituuhan ni Pastor Tats. Ingon anak. I command you evil spirits na mupahawa sa ngalan ni Jesus Kristo na gituuhan ni Abigail. Wala mo sila nito. Ano ang I adjure you whom Paul proclaims. They wanted to use God. Pa sila nito ni Jesus Christ. But they wanted the power of Jesus Christ. They know who Christ is. Kaila sila kinsa si Jesus Christ. But they don't have a relationship diyan ni Jesus Christ. Ganahan lang sila sa blessings ni Lord. Pero di sila ganahan mo. Di sila ganahan mo sunod. But Paul, on the other hand, was a blessing to lead them to Christ. He was showing an example of being in Christ. Tungod sa paggamit ni Lord ni Paul, na bless ang mga tao, na ayaw ang mga sakit. Nakakita silang ang kinabuhi ni Paul is not only about knowing, di lang diri, but na-adorate by believing. So ang mga tao sa Ephesus, they want God to adjust sa ilang gusto. They only want the blessings. Mura ilang gusto. They want to use God out of their selfish gain. So heart check sa itong mga Kristiyano, sa itong mga followers ni Christ. Blessing ba ta sa ubang tao? Ato ba silang ilid na makaila ang Kristo? Ato bang ipakita kung unsa si Kristo sa itong kinabuhi? Makita ba? Ang kaning mga Hudiyo sa verse 14, sa ilang paggamit ni Lord. Sila may nanggamit ni Lord. Verse 14, 7 sons of a Jewish high priest named Siba were doing this. This Jewish high priest is not a known priest. Other commentaries said na self-proclaimed ni siya. Di ni siya ilado. Naningingon ni rin nga Jewish high priest. Buot-buot lang, kumbaga. And then on verse 15, but the evil spirit answered them, Jesus I know, and Paul I recognize, but who are you? Sabi siya, pa, kaila ko ni Jesus Christ. Kaila sa ko ni Paul. Pero ikaw, kinsa man ka? Anong kumad kung kasapuan nga, muhawa ko dali. Then verse 16,
And the man in whom was the evil spirit leaped on them. Master. In short, di kulata sila sa gisaniban. Kapag gawa sila sa balay, gahubo na sila tanan. Dagan kayo sa man. Friends, it's not just saying the name of Jesus Christ. Diretso na mawala ang evil spirit. You need to believe. Pagtuo. Spiritual warfare is not as easy as shagit na in Jesus' name, mana. Your life should be prepared. Your entire life should be in Christ. Dili kay Christian ka, usahay, di. Ano kung say prob, ano nilang mga Hudiyo na nag-cast out sa evil spirit? Unbelief. Walay pagtuo. Kung sa man yung unbelief, walay pagtuo, sala na. Sala. Kung saan mo nila ito pag-atubang ang sala? Sabi nung pa ni Jesus Christ, confess it to the Lord Jesus Christ and submit our lives to Him. Kung saan mo nila ito pag-atubang ang mga evil spirits? Again, confess your sins, kung ay pasaylo ni Lord, and submit your lives to Jesus Christ. The same. Kabalog mo anong ngay masaniban? Because most of us only know Christ din. Wala din. Walay pagtuo. Unbelief. Mo na tendency sa mga gigamit lang si Lord. Pag abot na sa kalisod, pilti na dayo. Automatic dagma. Wa na ibalik simba. Bukan pabila na, i-blame pabit si Lord. Saan ni Lord? Ano nagkalisod ni? And this event became known to all the residents sa Ephesus. Naibawaan ni sa tanan. And this became known to all the residents of Ephesus. Nakaibaw tanan. Both Jews and Greek nakaibaw kung unsa ka-importante ang naay relasyon diya ni Jesus Christ. Unsa ka-importante ang pagsalig nato diya kang Jesus Christ. Dili lang kay taman diri batas sa kasing-kasing pagtuo. And then butang diri, and fear fell upon them all, and the name of the Lord Jesus was extolled. The name of the Lord Jesus was greatly honored. Nahadlok sila kung unsay consequence sa kinabuhi nga nanggamit o Ginoo. And then verse 18. Also, many of those who were now believers came, naniabot, confessing and divulging their practices. Daghan mga Kristohanon nga nitug-an nga napaday sila wa na let go. Daghan mga Kristohanon nga dadala paday sa ilang agimat. While nagsunod ni Jesus Christ, nagdala pa sa ilang mga anting-anting, gayuma, black magic. And they realize na kung mutuod ka ni Jesus Christ, pasabot na i-surrender din ang imutanan. You surrender everything to Him. Na kung mutuo ka ni Jesus Christ, i-surrender mo itong daan ni mo nga pagtuo. I-surrender ni mo yung mga tinuuhan na wala sa Bible. Sama sa kong example ganina. Daba, horoscope, sa pwedaghan na. Kung makatubang kang iring ito, ay uli, anak. Diba? Tinuuhan nga wala gitudlo ni Jesus Christ. Na naa sa Bible. Munang gamit kayo kung magbasa tao, Biblia. Gamit kayo kung muaten tao simba. Verse 19. And a number of those who had practiced magic arts brought their books together and burned them in the sight of all, and they counted the value of them and found it came to 50,000 pieces of silver. Kaya ba mo pala ning 50,000 pieces of silver sa ilang panahon? It's between 1 million to 5 million pesos. In anak kadako ang ilang gisunog. Okay? 1 million to 5 million pesos ang ilang gigasto para sa ilang tinuuhan. So in verse 19, they publicly declare that they believe in Jesus Christ. Okay? They publicly declare. Okay? So it's no longer ang agimat, no longer ang manambalay, no longer ang mga magic-magic. It's already Christ.
Already Jesus Christ. He is sufficient to battle sin. He is sufficient to battle evil spirits. Nadaghan na ba kayo karon ng nagawas sa FB nga manambalay na napay mga tattoo ni Jesus Christ sa lawas? Bantay man. Bantay. Be careful. Wala ba gibutang sa Bible nga, by the way, manggawas na sila mga tao, mga sinugo din ako, na mga tattoo, akong pangalan, Jesus. Gibutang na sa Bible. Sagingon pang Jesus Christ, my grace is sufficient. Sa iyang grasya, sapat na. And lastly, on verse 20, so the word of the Lord continued to increase and prevail mightily. The purpose of all these things. Kanitanan nga mga naitabo sa episode. The purpose of all these things that the word of the Lord continues to increase and prevail mightily. Managhan. Daghan na makaila ni Jesus Christ, daghan makaibalo, o daghan mo tuo. Ang pangutana mo tuo ba ka? When God uses us, we are called to be a blessing, to lead people to Christ and be an example where people can see how we surrender our lives to Jesus Christ, being a witness because He is sufficient. Jesus is sufficient. And here's a heart check that nobody asked for. Heart check na wala. Wala mong ganing tao nga nangutana. Are you being used by God? Or are you using God for selfish gain? Igamit pa ka sa Ginoo o ikaw ang nanggamit ni Lord? Pili ka. Are you being used by God? Or are you using God for selfish gain? Let's pray. Father, we're so grateful, Lord God, to be reminded, Lord God, of who you are. How great you are, Lord God. How sufficient you are. Thank you so much, Lord God, for teaching us your ways, for giving us your word, Lord God. Mold us as to who you want us to be. And forgive us, O Lord, for all the sins that we have committed. As an individual, Lord God, and as a church, forgive us, O Father, for all the neglect, for all the things that does not glorify you. O Father, lead us. Teach us your ways. Rebuke us, Lord God, if there are things that are not of you. And we humbly submit to you, Lord God, everything, Father, everything in our hearts, that your will be done on heaven and on earth. In the name of Jesus Christ, as our Lord and our Savior. Amen. Let us now worship God through giving. Our tithes and offering reflects the faithfulness of God in our life. He is the Lord of our lives. He is sufficient. And by this, it reveals our heart, our response in His faithfulness. It isn't really giving man. Di man ingon nga kanang ikaw ang naghatag, but actually it's returning into God. Hebrews chapter 13 verse 5, keep your lives free from the love of money and be satisfied with what you have, for God has said, I will never leave you. I will never abandon you. Will you join me in trusting this promise by giving to the church? I lift it up in